Ngayon po, parang ngayon ako naging bigyan ng parang showbiz life. Para pong naninibago ko. And hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala pag may nagpapapicture, pag may humingi ng autograph, or yung babatiin ako ng full name sa kalye. Parang, totoo ba to? Parang pati apelido ko, alam nila. Parang gano'n. So, hindi ako prepared sa ganitong parang pagkakilala. Pero I'm happy na it happened. Kasi yun yung, I think that was the biggest prize that I got when I joined The Voice. Yung recognition and respect. Did it give you more confidence about the way you feel about yourself? Yes, it did. For sure. Kasi po, dati I used to walk with my head down, and I don't really like looking at people because they criticize me, and they make fun of me, even sa bahay, sa school, sa kalye, sa jeep, yeah. And I always feel like I'm not good enough. But after The Voice, it all changed. I felt like I'm a new person. I keep my head up high everywhere I walk, and I always smile. Kahit di sila humingiti sa akin, I always smile at everybody. Like, kahit na minsan, parang gusto nilang ngumiti, pero nahiya sila. Ako, smile lang talaga ako kasi I feel like that's how you represent yourself. You're a happy person, you appreciate people, and ako, I appreciate the respect. Ngayon po, dati kasi pag lumalakad ako, even po sa trabaho, sumampa pa lang ako ng stage. Ito naman yan, taba naman yan, yan dapat nag-isiyan. Sobrang masakit po para sa akin yun. Pero ngayon, pag nasa labas ako, si Johnny Xavier yan ah. Hindi ko na po naririnig yung taba, yung baboy na word. Oh, totoo yun. Kaya every time I think about it, talagang it doesn't break my heart. It gives me a new spirit, a new lift. And parang I want to be an inspiration to those other people like me na who lost their self-respect just because of other people who's bullying them. Na sinasabi ko na, you're fat, but, that's not their problem. Or that's not a problem for, una-una, hindi sila nagpapakain sa'yo. Hindi sila bibili ng bigas mo para problemahin ka nila na mataba ka. Hindi ka worthless. That's all I'm saying. Like, may talent ka, you have something special to show, to give the world, so go ahead and do it. Yun po ang naging motivation ko. Eh di dumami love life. Ting! Complicated yan. Tipo, para po sa akin, mas maganda po ang trabaho muna. Ang live life po ay nandiyan lang. Pag mayaman na po ako, tsaka po ako bibili ng love life. Makakapili pa ako. Di ba, para po sa akin kasi amazing yun sa taong kayang pagsabayin ang love life at trabaho. Pero po sa akin, marami po akong priorities. And if I wanna get married, if it's meant to be, it's gonna happen. If I'm meant to have a relationship, it will happen. But now, ang focus ko lang po muna yung family ko, yung dream ko for them, and my career, and yung sarili ko po muna. And thank you for sharing the joy in your heart. Always. I'm always happy to do that. Lagi pong, kasi feeling ko po yun ang paraan ko para magpasaya ako ng tao. And feeling ko, binigay ito sa akin ng Diyos, yung boses ko, to inspire people, to tell a story. And happy ako na hanggang ngayon po, nagagawa ko pa siya. So, yeah. So, kung kailangan niyo po ng taga-lalabay, bago kayo matulog, tawagan niyo lang po ako sa numero. Yun po. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po. Yes? May lang ako. Curious lang ako, Janice, regarding din sa album mo. Ano yung pinaka-challenging for you to record, or may song pa ba sa'yo na challenge pa para sa'yo na kantahin? Oo naman, dati. Marami pa rin challenging na Unang-una, takot akong kantahin ng Loving You kasi hindi ako umiibon. Hindi ako umiibon. Elepante kasi ako. Oo. Yung Never Know Love, mahirap siya kantahin. Yung kinanta ko kanina, unang-una yung
yung phrasing ng kanta, dikit-dikit masyado, yung breathing masyado komplikado. And yung tono na lang po na hindi siya usual na narinig natin sa ere na madaling sabayan. So, doon po talagang nahirapan ako. But I'm lucky na I was working with, you know, good people na talagang hindi nila ako discourage na, hindi mo kaya yan, parang hindi pa. Every time they find something na kaya pang isingit, they say it to me in a nice way. So, hindi ako na-discourage. And instead, I feel like more inspired to parang laruin pa yung kanta kasi nakikita ko na naniniwala sila sa ginagawa ko. And siguro, hindi naman po ako ganun kagaling para sabihin na I can sing anything. Siguro po marami pang kanta dyan na darating na mahirapan akong kantahin. Kasi unang-una, hindi naman ako talaga belter na mala Regine or lanim o mga ganyan. Pero kung talagang ipipilit ko po, pwede naman. Kaya hindi ko po, parang kakaririn. Kasi sa akin, I rather sing low with soul than sing high and lose myself at the end. Pero how come wala kang Tagalog song sa album? Kasi po parang we're trying to launch it international. That's why we don't have a Tagalog song. But if given a chance po for the second album, there will be more, hopefully, a lot of Tagalog songs because I miss singing Tagalog songs and it feels different. Like, is there a particular Tagalog song that you like? Gusto ko kasi yung ano ba to? Kay Shasha Padilla na Hiram. Yeah. Pwede na ako makahiram ng bewang, hihiram ako. Lagi kong joke yun Sabi ko, kasi pag may bumabati sa akin na babae na ang ganda ng katawan, sabi niya, ang ganda ng boses mo. Gusto ko ganyan ang boses ko. Sabihin ko, sige papayag ako. Yung boss ko, ay katawan mo. Ayaw niya. Akin lang daw boses ko. Makikinig na lang daw siya. Sige na nga. Tapos na pag-uusap, magpapahit. Diba? And, pero para sa akin kasi, madaling magpaliit, mahirap matutong kumanta ng, yung ganitong dibdiban na magiging profession mo. Siguro kung didibdibin kong magpapayat, kaya kong pumayat. Pero ang pagkanta, mahirap ma-achieve yung, kunyari gusto mong maging Regine, mahirap. Pero kung gusto mong maging katawan ni Regine, pwede. Diba, Pwede. So, may tanong ako dyan. Yes, International plans. Kasi sabi mo international yung target So, meron mo plan of concerts internationally? Actually, si Coach,